Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman makikipagbardagulan na nga itong si Cathy Binag na ito. Matapos nga ang ginawa at matapos nga ang proseso ng mga ebidensya ng kanyang pinasa sa Korte Suprema. Ngayon nga ay talagang inimbitahan na itong si Cathy Binag sa Senado para patunayan ang mga ebidensya at mga pruweba laban kay Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaluslos na ito. Dito natin mapapatunayan na talagang wala nang kawala ang mga korap na mga opisyales dahil handang-handa nga raw humarap itong si Cathy Binag dahil hindi siya natatakot at handa niyang itaya ang kanyang buhay para lamang sa taong bayan. Ngayon nga ay mas lalong naguluhan at nagulantang itong si Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaluslos dahil hindi nila lubos akalain na ganito katapang nga si Cathy Binag na isang witness sa kanilang pagiging pulburonik at pagiging bangag sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ay magkakaalam na kung sino nga ba talagang nagsasabi ng katotohanan at mga kasinungalingan lamang. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi pwedeng lumamang yan. Dapat level lang ang mga alindugan natin. Ay, hindi ko Anyway, makakabog yung alindog mo, sis. Lalo na sa ganitong bagay. ay nako sa kabila ng kalamidad, sa kabila ng mga pangyayari, syempre pag-usapan natin muna yung mga kalamidad. Kumusta ba? Nabaha ka ba? Ano ba nangyari diyan sa Pilipinas sa iyo? Hindi ako nabaha, pero ang dami kong kilalang nabaha, lalo na yung, alam mo yung ating, di ba, mahihirap na, na kababayan, tapos may mga kaibigan din ako dyan sa kapulisan tsaka military na sila yung nagre-rescue, nagtatry nila, ginagawa nila. First responders. Yes, yung sarili ng pamilya, hindi nila na-save. So, yun nga yung mga ibang gusto nating tulungan, di ba, sis? Yes. Papasko pa naman, nawala ng tahanan. Kasi baha ka, sis, para ka na rin, pareho rin yan ng nasunugan ka eh. That's true. Yes. Yun yung problema. And yung another thing pa is like, kawawa rin sis yung mga bata kasi may pasok pa. So, technically, naantala. Hindi lang yun sis, yung gamit din nila for sure nabasa, kawawa. True. You know? So those are the things that kailangan din natin ng pansin. Hindi lang yun sis, yung mga namatayan, di ba? Yes, oo, yun. Kawawa talaga. Hindi, gusto kong marinig yung, syempre alam ko naman yung ikaw even before tayo magkakilala dito, bago ka talagang nakilala ang ating mga kababayan bilang isang whistleblower, you work already with this mga first responders, mga volunteers natin, mga men and women in uniform. Ano yung kwento nila during that, syempre nag-rescue sila, ano ba ang kwento nila sa'yo? Kumbaga na ibigyan ba sila ng order ng kanilang mga pamunuan na magkakaroon tayo ng bagyo sa Naga o sa Calabar Zone? Meron ba sila na ikwento sa iyo na pinaghanda sila ahead of time ng ating pamunuan? Actually, hindi namin napag-usapan, pero ang sinabi lang nila sa akin, yun nga, kulang talaga sa ang sabi na palaging late. Yung kanilang, walang plano, kulang sa plano. Yun yung nasabi nila sa akin. Tapos nalulungkot sila kasi alam mo tong mga to kasi sila, alam mo yung mga first responder natin, talagang may puso yan eh. Kasi sinumpaan nila yung tungkulin sa ating bayan na magsisilbi talaga sila. And even sarili ng pamilya, alam nilang naging biktima, pero sila itself hindi nila mapuntahan kasi hindi pwedeng i-priority nila yan more than dun sa sinumpaan nilang tungkulin. Diba, iba? Ibang klase talaga sila kasi sinabi ko nga na sila pa yung madalas na hindi nabibigyan ng pansin na matulungan kasi ang inisip nila matatapang sila, malalakas sila, pero nakakalimutan din ng ating gobyerno na for them to be able to parang to work better or talaga mag-function well, dapat yung kanilang mental health saka yung physical din nila dapat healthy sila kasi kung ang iniisip nila ay nag-aalala sila tungkol sa family nila, 'di ba sis? Parang ang hirap noon sa heart. That's true. So I mean, nakita naman natin kung paano yung ating yung inyong bangag na presidente diyan, kung paano i-approach o kung paano yung approach niya, paano niya i-manage ang kalamidad.
So 'di ba nakita naman natin sis na wala siyang alam, na wala siyang alam, hindi niya alam ang gagawin niya, kaya Yeah. maraming casualties, maraming nasiraan kasi walang preparedness, walang True. ahead of time. So nung Mm. napanood mo ba si Ngagva? Mm. Nung napanood mo ba si Ngagva na sinabi niya parang binibrief siya ni DILG Secretary Remulla na ito yung mga nasira sa ganito sa Bicol, sa ganitong area. Tapos alam mo yung para siyang tuliro na para talaga siyang Ngagva na anong gagawin natin? I don't know. Like siguro kahit ordinaryong Pilipino madi-disappoint doon eh. You know, kasi supposedly like if you're the leader and you're a president, and ang may kasalanan din diyan yung kanyang team. 'Di ba? Hindi man lang siya sinalo na, "Sir, 'di ba? Sir, ito po yung plano namin." Wala, tahimik. Eh baka bangag din kasi yung mga nakapaligid sa kanya. Possible. Hindi ba pumasok sa isipan parang flashback na during the time na na-witness mo, sinabi mo naman 'yan, Yeah. na na-witness mo siya na talagang sumisinghot siya ng white powdery substance. May mga nakita ka ba sis nung time na yun, yung talagang weakness ni Kuting o ni Bangag during that time na nakasama mo with Tony Boy, your ex, Yeah. as may nakita ka ba talagang weakness o weaknesses niya na harap-harapan na hindi niya kayang mag-solve ng mga problems? Like mga under pressure? Well, yung simple example yung like interview sa mga media, mainstream media. Napapansin niyo naman kung pwede maiksi, short, or hindi siya makasagot ng diretso. Nararatel. Yeah. So, hindi kaya. So, from there, kasi, di ba, ikaw, presidente ka eh, dapat nga head-on mong kinakausap yung mamamayang Pilipino, hindi ka gumagamit ng frontliner, like ng mga tao, di ba? Parang dapat ikaw mismo sumasagot. Yes, di ba? Parang PRRD, diretso, sa Senate, tawang-tawa ako, ayaw pa umalis. Diba? I know, ayaw umuwi ng ating Pangulong Duterte. Grabe, talagang hindi ka rin natulog, Anyway. Napuyat din ako dun, sis. Pero tawang-tawa ako dun, promise. I know. It's a show. Ano talaga siya, I call him a magician. Rockstar talaga. Kumbaga, rockstar, magician. Rockstar, ano pa ba, talagang legend, ika nga. Pero, alam mo, talagang yung mga revelation mo, sister, alam mo, medyo, I don't know kung kailan, baka bukas na tayo matapos nito. Marami tayong pag-uusapan. Pero yung revelation ng isang Cathy B, na isang warrior, talagang warrior, isa sa mga warriors ng bayan, doon mo makikita sa mga kung paano ni Marcos Jr. i-manage nga yung ganitong klaseng kalamidad or pressure, under pressure ka. Dahil syempre may mga nangamatay, hindi niya kaya talagang hindi niya kailangan mag-direct o mando ng task or solve ng mga problema. So this is really because of the polvoronic o the polvoron that he loves. That's it, that he is enjoying, right? Sis, nakukitan ako sa'yo. Diba? At least man lang pagkasama kita, sis. Sis, I really love this, itong dalawa tayo. Kasi kahit paano man nailabas ko yung aking other side of Maharlika. Ako kaya ng Maharlika Mouse. True. Kasi pag ako lang mag-isa, lagi akong gusto kong gumurgur ng bangag. Anyway, thank you. Ayun, yeah, well, sis, kasi ako talaga, I've seen naman, kapag ang tao talaga galing sa parang mayaman, hindi naranasang magutom, mahirapan, mawalan ng bahay, masunugan, mawalan ng matutulugan, or mawala, all of this experience sa may hirap na mamamayan, di ba? Hindi talaga nila maiintindihan kung saan nanggagaling, kung ano yung suffering ng isang taong nahihirapan at nasasaktan because sa sitwasyong kanilang kinalalagyan. And as you can see, most of our leaders na naupo dyan ngayon are like that. So insensitive talaga. Insensitive. Napaka-insensitive nila. Hindi nila kayang bigyan agad ng mabilisang responde
or response yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Even yung flood control natin, dinidedma nila, yung PhilHealth natin, sino ba yung magbe-benefit ng mga yan? Di ba mahihirap yan eh. So, they don't really care because they don't know yung feeling na mawalan at mahirap. Yun. Sis, actually magdi-disagree ako sa'yo na mayaman sila. How about hindi sila mayaman? Magnanakaw sila, sister. Yumaman sa pagnanakaw. Magnanakaw. Yumaman sa pagnanakaw, di ba? So, grabe. Anyway, speaking of that, let's focus dyan sa calamity na response nila. Sobrang kawawa sila. I think nabanggit ko na kung napanood mo. Imagine mo, sis, di ba? Ang EU nagbigay ng for this year, kung tama yung figure natin based on the Billionaire article, nag-total 6 million euros. So parang kinumpute-compute ko yata yon is nasa 378 million pesos. 378 million para sa para sa mga biktima. And also, na bago tayo mag-start, na basa ko rin sa US Embassy, na nagbigay pala kami, Filipino Americans or American people, nagbigay pala kami ng 1.5 million US dollar, which is, if I will, calculate it, nasa 87 million, or let's say 80 million na lang. Di ba? Ang dami pala talaga dapat matutulungan nito mga international aid. Pero ikaw ba, nanonood ka ng news or nagbabasa ka sa social media, may nakita ka ba na in-announce ng gobyerno na ito, ang EU nagbigay, ang US nagbigay, at ito inaabot na namin sa taong bayan? May nakita ka? Wala akong nakita. Na, sa kanya napunta yung pera niya, Basically, walang declaration. Ikaw rin, di ba? Parang napansin niyo. Kayo dito, sa mga nanonood. Yes. May nakita ba kayo na may nag-post sa mainstream media or sa presidential communications na binigay nila itong 6 million euros and 1.5 million US dollars? Meron? Wala? Ako wala akong nakita. Wala. Okay. So, doon mo makikita talaga na sa gitna ng kalamidad, patuloy na ninanakawan ang kawawang mga biktima. Ayan, wala lahat, Sabi ni Eric, ni Jean. Walang declaration. Walang declaration, walang transparency, walang accountability. Na si Mary Kay, ambassador ng Amerika, nagsabi na ito daw ay para sa water supplies at cash aid. Pero wala talaga ako makita na binigay nila yung pera ng US taxpayers money. Yeah. Wala akong nakita eh. Kawawa naman talaga. Walang, sabi? Pero lahat ng comment, wala, Wale, naka-smugs na lahat. Dapat itackle sa Senate hearing yan. Ayan. Oo, sabi ng... Yeah, the problem with it kasi talagang they don't declare. And I'm surprised. Dapat ngayon, 'di ba, nagpapasalamat tayo para mas marami pang ibang bansang tumulong sa atin pag they know that we acknowledge their help, 'di ba? Kasi kinumpute ko yung amount na yon, combined EU at saka US. Pag binigyan ng mga beneficiary o yung mga biktima ng baha at ng kalamidad, ito lang, recently, pag binigyan ng 20,000 each bahay, each family, ay pwedeng magkaroon ng benepisyo ang 18 plus 14, 22, like 23,000 families, more than 23,000 families. Pero kahit na 500 families, wala tayong makita na in-announce nila na binigyan nila ng at least 20,000. Mga kababayan, just nakikita nyo na, nasa article yan ng Bilyonaryo at hanapin nyo dyan. Let's just compute, para lang sa kaalaman ng ating bayan. So, kinumpute ko yung total amount na yon, combined EU and US. Kapag binigyan nga ang bawat bahay, which is 4,300 families, plus 18,900 sa out of 20,000 to 20,000 quads. Yeah, 23,200 families ang makakapagbenepisyo. Kumbaga 23,200 na bahay ang mabibigyan ng 20,000 pesos, pero zero talaga. But anyway, we all know that, sister. Yeah. How sad is that, no, sis?
Well, ganun nga sis di ba? Kasi ano sila wala silang remorse. They don't care, all to gain, makasarili, greedy, di ba? Wala talaga tayong pupuntahan. Yun na nga lang, nakita mo naman sis yung flood control project na ang laking budget niyan. Kaya nga sabi ko, yung mga, kung nasan yung pinakamalalaking project, yung mga naapektuhan, kaladkarin nyo pababa, yung yung politician. Ilain papuntang impyerno, sabi ni Pierre Hardy. Diba? Parang, kailangan kayo mismo ang magbigay ng hustisya sa inyong mga sarili. Ngayon, sa darating na botohan, maging matalino kayo. Kasi kung alam niyo na hindi nag-deliver properly yung inyong mga binoto, wag niyo nang iboto kasama ng kanilang partido. You know? Sis, di ba you work, behind the scenes sa Congress, di ba? Nung si Tony Boy ay kongresista pa. May mga maalala ka ba na may mga nabibigyan ng proyekto na talagang ibinulsa nila? Meron naman sis. Marami yan. Ano ba mga estilo yan sa loob sa behind the scenes sa Congress? Okay, anong klaseng pagnanakaw? Actually, parang hindi siya mandatory, pero automatic yan na pag nagbigay ng project, yung iba, binagbibigay yung mga contractor ng 10%. So yung way na ang sinasabi nila yun, na okay para pangtulong, di ba, na pangtulong sa mamamayang Pilipino. Some naman, there's super straight. Talaga namang, syempre magkano lang, ayun nga yung sinasabi ko, magkano lang ang sweldo ng kongresista, di ba? Para matulungan niya yung kanyang constituent. So kailangan niya talaga ng extra income, basically. So ang nangyayari dyan is, kailangan na ng pera, so tinatanggap nila. Yung iba lang, nagiging ganid. Yung imbes na 20, humingi pa ng extra, 30. Balita ko nga ngayon, hanggang 60%. 60. Lala. Hanggang 60. So, kaya tingnan nyo yung nangyari dyan sa Bicol. Di ba? Ano nangyari yan? Nakita nyo rin yung bridge na wala man lang walang bakal, anong tawag doon? Basta walang properly, foundation. Oo. So, ang hirap din, sis. Kasi, kailangan pa mangyari lahat ng ito para na ating malaman. Pero sabi nga nila, ang Diyos may paraan ang Diyos mismo magpapakita ng katotohanan. Kahit na anong tago mo, kahit na anong kadami mong pera, feeling mo sobrang powerful mo, kontrolado mo lahat, pag ang Diyos ang gumalaw, wala kang control. Yeah, that's true. Kaya nga 'di ba ang ating mga nakarating sa atin mukhang may lilipad. Kwentuhan mo yung mga palangga natin. Excited sila sa mga lilipad. O nagliliparan na sila ngayon sa Malacanang dahil sila mismo ay naggugurguran. Oo, nako. Mukhang may lilipad. Uso pa naman Halloween ngayon, manananggal. Si Lisa Tanas. Si Lisa Tanas lumilipad. Mga vampire, mga vampira kasi nagsasak ng wealth ng ating bansa. Imbis ng blood. Yeah, but ang kanina nga sabi ko may parating na bakbakan talaga. That's really exciting yan maraming bakbakan yun na I told you already but we cannot disclose right now. Yes. Syempre, di ba? Pero you know what? Mapunta tayo kay Pangulong Duterte sa Senate hearing dun sa Blue Ribbon Committee. Alam mo kasi, I thought maging part ka nun. Kasi di ba napag-usapan natin na papatawag ka sa Senado, di ba? Sa kaalaman ng ating bayan, may kumontak sa'yo, di ba? May kumontak sa'yo na maging na magtitestigo ka. Maging resource person ka sa Senado. Ano nangyari? Bakit mukhang nabudol na naman ikaw? I guess maraming kumukontra. Yeah. Alam mo, kasi we all know that. Okay. Yeah, 'di ba? So second to that is like when I talk to them kasi sabi ko gusto ko dun siya ibuksan yung PIDEA leaks kasi dun ako talaga well connected. 'Di ba? Ako yung missing puzzle dun Yung 'di ba? I love that. Ikaw talaga yung missing puzzle. Makailangan mabuo ang puzzle pag nandoon si Cathy B. 'Di ba? PRRD, 'di ba? Yung mga tao, 'di ba? Kasi si Mr. Morales, JM Morales, meron siyang evidence, 'di ba? And everything. Testimonial at saka yung doon sa authority to op. Kasi nung yung mga papers na yon, una nataranta sila Wala pang testimonial evidence, wala pang eyewitness And you are the eyewitness and you are the missing puzzle, ika nga. So,
Exactly. So, ayun, tapos na. 'Di ba? Supposedly, tapos na yung boxing eh. Dapat ano yan eh, para matapos and mapatunayan natin, then ang sabihin nila, of course, they will ask me, paano mo mapapatunayan na nagsasabi ka ng totoo? Eh di ang sabihin ko, eh di lahat ho tayo, magpa-lie detector test at saka lahat din po tayo, magpa-hair follicle. Kaso lang, sis, kailan pa ba yung call na yan? August. baka October, November na, 3 months eh. 3 months lang, makiklear ka na. So wala na rin kwenta yung hair follicle mo. Not unless kasi hindi naman sila humihinto. Hindi sila tumitigil. I don't think na makiklear yan. Kasi hanggang ngayon ayaw nila ng hamon ng hair follicle test. Pero, di ba, kung tama yung pagkaalala ko, kasi we talk about that Senate, pagiging resource person mo. Pwede mo ba i-share? Yung pwede mo lang naman i-share. Kung ano dapat yung talagang, kung ano yung, yung approach nila sa'yo. In-approach ka ba na magtestigo sa Blue Ribbon Committee? Hindi ako in-approach. Hinihingi lang nila yung aking affidavit. Okay. So, nabigay mo yung affidavit mo? Hindi ko pa nabibigay. Inaayon. Pero hiningi nila. Hiningi na. So, yung USB nabigay mo na. Hindi. Wala pa USB. Ayoko kasi sis na kasi ganito yon. Ayoko ma-waste yung aking pakikipaglaban. Tapos, ayokong bigyan ng chance sila na gawan ako ng anything. 'Di ba? So parang ang goal ko talaga is to win. Kasi I know when you're speaking the truth, talagang hindi ka magkakamali. 'Di ba? Kaya nga tayo, harapan. Ito yung mukha natin, ay sumasagot. Then they are like, they cannot face the people about it. They're ignoring it. So, 'di ba, kapag ganon, ibig sabihin parang bilang leader, dapat sumasagot ka eh. Kaso eto ngayon, ayaw nilang harapin. Di ba? Parang, for them, wala yan. Kasinungalingan. Why don't you deny it? Pwede mong sabihin. Sabihin mo, kunwari, si Liza, sabihin niya na, hindi ko yung sinasabi ni Cathy Binag. Di ba? Si BBM, pwede niya sabihin, hindi kami nagda-drugs. Mga anak ko. Pero wala talagang silang Hanggang ngayon, itong dalawang hunghang na ito, wala talagang dalawang salot sa lipunan, yung promotor ng lahat, wala talaga silang walang statement. Even na kay Attorney Glenn Chong, yung Pandarayas election, wala rin. Pero sister, meron silang mga trolls na nagsasabi, and not only trolls, again, the PNP, DND, NBI, in July, di ba, na tinatakot nila ako na they will file a case against me because of that authenticated video na inilabas ko. But there you are, again, with your alindog na hindi pa kakabog, walang gustong mag-file ng case against you regarding yan sa testimonya mo na nakita mo na si Marcos Jr. talaga ay dumudugo, sumisinghot ng pinagbabawal na white powdery substance at inaloka ni Lisa Marcos ng pinagbabawal na pulburo na yan during the time nung kasama mo pa yung ex-partner. Andun may mga pinangalanan ka, yung Voltis 5 o yung iba pa mga prominenteng kaibigan nila na kasama nila dyan sa gabinete. Wala talaga. ISIS, iba ang power mo. Wala. Siyempre, di ba, yung mga private parties na yan, meron kasing mga private individual na alam din nila na ginagawa nila yan. So, siyempre, siguro yun din, yung parang ayaw rin nilang mapatawag. No, actually natatakot yan sila kasi makaka-provide ka talaga ng evidence eh. Yes. Okay? Yes. Ano to? Dali lang. Andali palangga. Okay. Dali lang. May pumasok. Anyway, so makaka-provide ka talaga ng evidence kasi you know what? With your cellphone, di ba? Medyo bigyan na natin sila ng konti baka para umikot ang puwet ni Lisa Canas. Ligid sa kaalaman. Now I'm telling it. Doon sa mga cellphones na yan, 'di ba? Makikita mo yung yung mga memories niyan eh. 'Di ba? I-Google mo lang yan kung not Google. I-click mo lang sa search na yan yung mga nakaraang mga events, 'di ba? Isa yan sa mga ebidensya na pag-usapan natin na sa mga testimonya na during itong party na itong ganyan, nandito si Bangag sumisingot.
kasi kaya natatakot sila, baka kasi yung mga history ng memory ng cellphone mo, baka masama sa exhibit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, Right? exactly. Ang daming papatawag. I know, talaga naman. Kaya ngayon, ginagawa talaga nilang cover up, diversion dito sa Quad Committee. 'Di ba? Yan ang ginagawa, dina-divert talaga nila. So, kaya nga mga palangga okay? Mag-ano tayo? Sabi ni Makabayan. Sabi nila, Miss Cathy, mas maganda kang manipis ang makeup. Sabi ko, wala po akong foundation. Nag-lipstick lang ako talaga, tsaka eyeliner. Diba? Talagang ano siya, white powdery. Para sa white powdery substance. Masyado lang malakas yung white powdery substance lang. Diba? Wala mo talaga ako. Ito. So talagang I think, yan ang kinakabakaban. Kasi inaabangan ka talaga ng tao Alam mo, sabi ko nga, paulit-ulit, diba? Kung gusto nilang ipin down yung mga kritiko like you, like me, di ba? Ako, they're trying to kill me, tsaka to pin down. Pero ang kalindog natin, ito kasi yung panakot ko sa kanila, yung ito mga ganito klaseng hairdress. Bumaba. Hindi ka lang may hindi ka na may puting ahas, marami ka ng daga. I know. Yung daga, pero, may mga bubuwit. May bubuwit pa. Pero sa seryosong usapan, doon mo talaga makikita, mga kababayan, bakit wala July na, August, September, October, November, undas na. Wala pa rin talaga silang statement. Sabi ko nga, yung sinabi mo, kung gusto nila maghanap ng butas o maghanap ng taong ipin down na nagsasalita na si Marcos Jr. ay addictus, ikaw yun di ba? Kasi kung gumagawa-gawa ka lang ng kwento na nonsense or what, my God, that is libelous, that is defamatory. Yes. Pero until now, ni isang salita, ni isang word, walang sinasabi si Bangag. Ngumingiwi pa rin hanggang ngayon. Kaya sis, ang ganti nila is to form that Huwad Committee. Di ba? Yung Huwad Committee na yan. Totoo. Diversion. Basically, diversion, they're not really facing the problem. Yes, kaya naman talagang dapat. Ano kasi yan, sis, yung drug addiction or like white powdery substance na kanilang issue, it's just tip of an ice, 'di ba? Parang maraming mabubuksan pang iba. Maraming madadamay. Maraming malalaman ng tao na kung sino-sino at kung sino nakakaalam pa na alam nila at kasamahan pa nila. Madalas kasama pa sila, 'di ba? Na gumagawa nito. Sabi ko nga, 'di ba, sa mga cabinet secretary meron 'di ba? Yes. Napag-usapan natin 'yan. Yeah, diba? Kaya takot sila na magsasalita sila, baka yung iceberg matunaw lahat. Matunaw lahat, sister. At talagang manginig. Ngayon pa lang nanginginig, nawala si Sister Red. Narinig niyo ba ako palangga? Mukhang ginugurgur naman ang aking sister. Can you hear me good, mga darling? So, ang ating sister, sige, habang siya ginugurgur, enjoy niyo muna ang aking headband. Alright? Watching from Turkey, mayroong taga-Turkey. Watching from Fresno, California. Joseph Omar, Apolinar, thank you palangga. Ayan. Malapit na Pasko. You want to join? Mag-party tayo. Okay. Si Felizardo Simoy. So, nawala na naman aking sister. Tignan muna natin siya. Okay. Balik natin siya ng bonggang-bongga. Nawala ang alindog niya. So, tignan natin. Nawala. Babalik siya. Sabi ko sa inyo, nagpapadala ng jammer yan si Lisa. Kapag pansin nyo, pag pulburon pinag-uusapan, nawawala si Cathy, ginugurgur. Kasi, alam nila kung nasaan nakatira si Cathy. Nagpapadala yan sa'yo ng jammer. Mga inayupak na yan. Kinakat ang iyong wifi connection. Hay, nako. Ginurgur na naman. Watching from Reno, Nevada, sabi ni Tim Taste. Ayan. Alright. Tamsi pala. Tim Taste. Ayan, ginurgur ka na. Pinadalang ka na naman ng jammer ni Lisa.